namin sa iyo, at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, aming patron, ingatan niyo po kami. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Father Mark Monterrey. Manatili pong nakatayo at awitin natin ang pambungad na awit. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manlulubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Kay agang nagsisisi, kay agang nananalangin, kay agang nagdiriwang sa ating nakaligtasan. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manlulubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Halina at manalangin, umawit ng papuri. Halina at magdiwang sa ating nakaligtasan. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manlulubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Mga biyaya'y alay, mananalig sa Diyos. Sa kapahayag, pagtulong at pag-ibig. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manlulubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Kay agang nagsisisi, kay agang nananalangin, kay agang nagdiriwang sa ating nakaligtasan. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manlulubos. Alay kay Birhen Maria, matamis na ina ng ating Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakila ang iyong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Nalagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Nagagalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw ang nagloob sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas na asan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angkan ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpapalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na magpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga, at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila'y tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah,
namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay natakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayin ito ng lihim. At samantalang iniisip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At sabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanang Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Dahil po isang tatay or isang ama yung character sa ating ebanghelyo, can I ask a father na merong picture sa kanyang wallet na picture ng kanyang misis at bibigyan ko po ng regalo. Yung unang tatay na makakapunta dito na merong picture ng misis sa kanyang wallet. Dalawa lang. Kasi dalawa lang yung regalo ko dito. Meron ng dalawa doon na nakatayo. Okay na yun sila? Parang nalilito kung kaninong picture ah. Isang family picture at bagong kasal na picture. Pwede po bang pakisabihan ang inyong mga katabi? Be righteous. Maging
matuwid po tayo. Madalas, tinatawag po natin ang isang mister na kapag galit yung misis, siya ay tahimik at hindi nagsasalita. O kaya, lagi niyang sinusunod ang utos o gusto ng kanyang misis. Ano ang tawag natin sa kanila? Underdesaya. Marahil yan po yung tawag natin. Pero merong isang mister na nagsabi, hindi naman ako underdesaya kapag ginagawa ko ito. I just show my love and respect to my wife. Kaya sinusunod ko siya. Tahimik ako kasi ayaw ko ng away. Ayaw ko pang lumaki yung away namin. At higit po sa lahat, binibigay niya ang kanyang salary. Hindi po yung literal na pera. Salary means sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Binibigay niya sa kanyang pamilya. He is not underdesaya, but a righteous husband. Meron siyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Tama ang kanyang ginagawa dahil iniisip niya ang kabutihan at hindi ang ikakasama ng kanyang pamilya. Ayaw niya ng gulo at ayaw niyang mapahiya ang kanyang pamilya. Yan po ang isang matuwid na ama o magulang. Ano po ba ang katangian ng isang matuwid or righteous? Una po, ayaw niya ipahiya ang kanyang kapwa, especially in public. Ayaw niya ng iskandaloso or iskandalosa. Kapag meron pong problema, tahimik or maayos niyang inaayos ito o sa tamang paraan. Pangalawa, tinitingnan niya po ang kabutihan ng iba at ayaw niya ng ikakasama nila. At pangatlo, which is the most important, meron siyang takot sa Diyos at sumusunod siya sa utos ng ating Panginoon. Sa atin pong ebanghelyo, atin pong narinig ang isang tao who is righteous or matuwid. Ano yung kanyang pangalan? He is Joseph. Joseph is a silent person. Wala nga tayong maririnig sa Bible na salita or line si Joseph. He is not only a man of dream, but he is a man of action. Wala nga siyang salita, but he is a man of action. He wakes up, he gets up, and he shows up. How could we say that Joseph is a righteous man? Una, yung nalaman niya po na buntis si Mary, na kanyang mapapangasawa at hindi naman siya ang ama, tahimik niya po itong hiniwalayan. Ayaw niyang mapahiya si Mary. Ayaw niyang mapahamak si Maria. Dahil po sa panahon nila, kapag ang isang babae ay nabuntis na walang ama o kaya naging taksil, she will be stoned to death. Babatuhin hanggang mamatay. At ayaw itong mangyari ni Joseph kay Mary. Sigurado during this time, naguguluhan po si Joseph or si Jose. Kasi yung babae na kanyang mapapangasawa, yung term po nila is betrothal, it is a formal promise to marry. Pero hindi pa sila nagli-live-in or nagsasama, kaya wala pang nangyayari sa kanila. If Joseph is not righteous, hindi nag-iisip, hindi nag-reflect, or hindi nagdasal, emotion lang yung kanyang ginamit at nag-react agad, sigurado, magwa-wild si Joseph nung nalaman niyang nabuntis si Mary. Mag-iiskandalo siya
o kung sa panahon natin, baka magpapatulpo pa si Jose upang mapahiya si Maria. But Joseph is different. He reflects, he prays, and he remains silent. Pangalawa, siya po ay maka-Diyos. Siya ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Diba sinasabi nga natin, kung tumitingin tayo sa isang leader, ang gusto nating katangian sa kanya ay maka-Diyos. Sa mga babae, ang gusto niyong boyfriend or mapapangasawa ay maka-Diyos. Wag lang pare, maka-Diyos yan pero hindi pwedeng asawahin. Nung ipinaliwanag po ng anghel na magbubuntis si Maria sa lalang ng Espiritu Santo at ang kanyang dadalahin ay ang ating tagapagligtas, Joseph believed and obeyed the message of God. Kung hindi po maka-Diyos si Jose, baka sasabihin ni Jose sa anghel, di nga, imposible naman yan, marites ka lang siguro. Baka may iba talaga siya, kaya nabuntis siya. Pero dahil po sa pagiging maka-Diyos ni Jose, sinunod niya ang mensahe ng anghel. Kinuha niya si Maria. Tinuring niyang tunay na anak si Jesus. He loves, supports, and protects his family. That we could say, he is a man of action. He is a responsible man. Kahit simple lang po yung trabaho ni Jose. Ano po yung kanyang trabaho? Isang karpintero. Wala silang luho. Pero nakapagbigay siya ng sapat na pangangailangan sa kanyang pamilya. Dahil wala siyang sideline. Wala siyang bisyo. They are happy. At kaligayahan at kabutihan ng kanyang pamilya ang kanyang iniisip na napapaloob sa Diyos. Diba, my dear friends, this Christmas, the message is also about family or pamilya. Yung kinakanta po natin, yung ganitong kanta, Sa puso mo, kung wala na yung Family is Love ng ABS-CBN. Tayo po ay merong sari-sariling role sa ating pamilya to become righteous and to show our love. Di ba ayaw po nating mapahiya yung ating pamilya? Ayaw po nating magkaroon ng iskandalo sa ating pamilya. Halimbawa sa mga mag-asawa, kung may problema, sinasabi nga, pag-usapan ninyong dalawa. Huwag ninyong hayaan na malaman ng kapitbahay na nagsisigawan kayo sa inyong pag-aaway. Sabi nga, my dear friends, kapag 1 taon pa lang daw ang mag-asawa, yung lalaki yung laging nagsasalita at yung babae ang nakikinig. At kapag 2 to 4 years na, yung babae na ang laging nagsasalita at yung lalaki na daw ang nakikinig. At kapag tumagal na raw po, dalawa na sila ang nagsasalita. At sino ang nakikinig? Yung kapitbahay. Dahil ayaw na nilang makinig sa isa't isa. At mas masakit po kapag nasasaksihan ito ng mga anak ang away ng kanilang mga magulang. Sabi po ni Pope Francis, there is no such thing as perfect family. Only by the daily exercise of forgiveness can a family grow, never end the day without making peace with each other. Tandaan po natin ngayong darating na Pasko, instead of exchange gift this Christmas, some families need to exchange apologies and make peace with each other. Huwag pong ipahiya ang isa't isa. Isipin ang kabutihan ng pamilya. Be faithful and don't hurt the feelings of your loved ones. Sa mga anak, di ba kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti o ng masama,
Sa ayaw at hindi natin, sumasalamin yan sa ating mga magulang or babalik yan sa ating mga parents. Katulad ng isang anak na lumabas sa bahay, the father advised him or said to him, "Be careful. Remember, anything you do outside of this house represents your family, how your parents are raising you. So, be respectful, be kind, and do the right thing. Don't do anything that's gonna embarrass me or your mother. We love you." Pagpapakita na wag nating ipinapahiya ang ating magulang or ang ating pamilya. Uso po ngayon ang family reunion this Christmas season. It's not only about the party, but to reunite the member of our family, relatives na nakasentro sa pagmamahal at utos ng Diyos. Hindi ka naman marangya or simple lang naman yung pamilya mo, but you are proud to attend dahil iniisip mo ang kabutihan at kapakanan ng iyong pamilya at maayos ang iyong pamilya na may respeto at pagmamahal sa isa't isa. My dear friends, let us remember, be righteous. May God bless us all. Magsitayo po ang lahat. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang haligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Diyos na kailanmay hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na ating Santo Papa, kay Oscar Jaime na ating obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose nang sa gayon kanilang magawari ng kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadama nawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kapatid na namayapa, masumpungan nawa nila ang kaharian at kaningningan mo, O Diyos, na aming minamahal kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pa nating mga pangangailangan, gayon din ang pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong makaamang pag-aaruga. Turuan mo kaming maging katulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang pangako sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin sa Paskong darating, kabutihan para sa mga puso, tapat
itong alak at tinapay, mga bungang alay. Halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyo, Paskong darating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating paghain ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang pamagitan magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtitiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami agad. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Oscar Jaime naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa
at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Isokristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Peace, kapayapaan sa lahat. Yun ako. Yun ako. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggo. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang Dalagay magliling, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalak isinilang ang puon, sasapsapan siya'y nakahilan. Nagpahayag ang mga anghel walhati sa Diyos. Isang dalagay maglilihim, Batang lalaki ang sanggol. tatawagin siya, Emmanuel, Emmanuel. Magalak isinilang ang poon, sasapsaban siya'y nakahilan. nagpayag ang mga anghel, Walhati sa Diyos. Isang dalagay isinilang ang poon, sasapsaban siya'y nakahilan. Nagpayag ang mga anghel, walhati kahulugay na sa atin ng Diyos, na sa atin ng Diyos, na sa atin ng Diyos. Magsiluhod po tayo para sa panalangin para sa mga sundalong Pilipino. Mahal na Panginoon,
Malugod po kaming nagpapasalamat sa bawat araw na ipinagkakaloob mo sa amin. Muli po kaming dumudulog sa inyo upang hilingin at idalangin na mawaksi ang kaguluhang nararanasan ng Pilipinas at maging ligtas sa anumang banta sa kapayapaan nito. Kaugnay po nito, hiling po namin na protektahan, gabayan, bigyan nyo ng kalakasan at katatagan ang hanay ng mga sundalo ng bansa. Balutin po ninyo ng awa at kapangyarihan ang mga sundalo sa tuwing sila ay nasa digmaan upang makauwi silang ligtas sa kani-kanilang tahanan at makapiling muli ang kanilang mga pamilya. Amin ding idinudulog sa inyo ang kanilang pamilya upang sila ay mamuhay ng payapa, manatiling buo at puno ng pag-asa. Naway matapos na ang mga hidwaan, gulo at digmaan upang wala nang magbuwis ng buhay at maghari na ang kapayapaan sa aming bansa. Panginoon, ito po ang aming panalangin at dasal para sa mga sundalong Pilipino. Amen. Santa Maria, tulong ng mga Kristiyano. San Jose, kaluwalhatian ng buhay pamilya. San Miguel Arcangel, San Ignacio ng Loyola. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, ginawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, nililingap mo at tinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayo at patuloy na hanapin at sundin ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Ikot kita, bubusi-busila, kanya ng langyak ng mga bumbilya. Ikindat-kindat, kukura-kura, pinaglalawan ng iyong mga mata. Bukut-ikot kita, bubusi-busila, kanya ng iyong langyak ng mga bumbilya. Ikindat-kindat, kukura-kura, pinaglalaroan ng iyong mga mata. Iba't ibang palamuti, ating isabit sa puno. Ubusan ng mga kulay, tamakam ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisidok-sidok, kulang malundot sa sabihin. Pupulukot-lukot, paikot ng paikot, puranan ng palarang bituin. Dugtagan mo pa ng pwede, Ibones ko sa guhita, habang lalong umarami.